Samantala sa university ng ating bida. Pagdating nito sa loob ng room, kanya-kanyang batian ng magkakakilalang mga kaklase ang ating bida. Wow, ano ba nakin mo at bakit ka lumaki ka ng ganyan? Ano ba ang hindi pagkakapareho sa mga ito? Taesan, lalo kang gumawapo ngayon. Sabi naman ng isa, makikita sa loob ng classmate niya nagtitipon sa likod ng mga upuan. O ito punk na ito at bago ang school uniform at sukat na sukat pa. Nagpalit pa ng kulay ng pattern hihihi. Sabi ng mga kanyang mga kaklase, ang aking mga kinagiliwan na reunion sa aking first love ay naputol at nagkapira-piraso ng mga sandaling dumating ako sa paaralan, at napapikit ang ating bida bahagya tumulo ang mga luha nito. Itong mga punk na ito, na-miss ko kayong lahat. Mahina sabi nito, at inisa-isa ito at kinilala ng ating bida, si Daesun na kailangan laging sumisinga sa ilong dahil sa rhinitis, si Jongsuk na lagi nag-aahit ng buhok sa ulo at lagi nag-aaral ng mabuti, para lang magkaroon ng mataas na scores at hindi makakuha ng mababa, si Hangchul na nagsisimula ng makalbo, si Dojoong na hindi pinapansin ang mga kaibigang kapag may pagkain sa harap niya, at si Dongsuk na kumikilos na para bang nabuhay na siya dati at sa buong buhay niya na inihahayag niya sa kanya sarili na siya ay makata. Taesan, noon bakasyon, ninakaw mo ba ang supplemental herbal medicine ng tatay mo? Paano ka lumaki ng ganyan? Tanong ni Daesun sa ating bida. Itigil mo na ang panunood ng porn, punk, at pagkatapos lalaki ang katawan mo katulad ko, sagot ng ating bida, itigil ang ano? Punk. Patayin mo na lang kaya ako. Pasiga na pabiro nito sabi, then, papatayin ba kita? Sagot ng ating bida, wala ka ba sa sarili mo punk na ito? Umakto ito ng suntok. Alam naman ng ating bida ang kanilang berwan, niyapos ito ng paakal at ng ating bida. Erg, ang sakit, bakla ka. Sigaw nito sabi, ikaw ang wala sa sarili mo. Punk ka, sabi ng ating bida, ak. At lalo pa idiniin ang pagsakal nito. Tama na, suko na ako. Sigaw ni Daesun, sa ating bida, at habang hawak ni Daesun, ang parte ng kanyang leeg kailan ka pa naging malakas. Nag-gym ka ba noong break? Tanong nito sa ating bida. Tumingin lang ang ating bida nang nakangiti at sinabi nito. I'm almost a third year high school, syempre dapat medyo pagandahin ko ang pangangatawan ko diba? Ano, nagpaplano ka ba mag-major sa physical education? Tanong ni Daesun, simpleng tao ka, at maya-maya ay may sumigaw masyado kayong maingay mga bastos. At nagulat naman ang tatlo kaibigan ng ating bida, at unti-unti nitong binuksan ang pintuan at nang mabuksang ito ay bumungad ang isang lalaki na kapwa nila estudyante. Hindi ito kindergarten. Pwede ba kayong mga bata ay tumahimik? Sabi ng lalaki puti ang buhok, bahagya na takot naman ang mga kaklase ng ating bida at naglakihan pa ang mga mata nito. Hong Sang-hyun, sabi ng isa kaibigan ng ating bida. Sige tahimik na kami, sabi naman ng isa kaklase ng ating bida, at habang ang ating bida hindi umimik. Kahit saang rehiyon, ay mayroon basura kahit saan. Ang basurang bully lamang ang nanakot sa mahihina. Bulong ng ating bida sa kanyang isipan, nang lumingon ito napansin naman nito ang ating bida. Ha, Jang Taesan, sa tagal na hindi tayo nagkita medyo lumaki ka ha. Sabi ng lalaki si Hong Sang-hyun na hanggal, at seryoso nakatingin lang ang ating bida sa lalaki si Hong Sang-hyun hindi ko matiis ang kaplastikan na tawa na yan. Na-trauma pa ako dahil sa ulupong na bastos na ito. Sabi ng ating bida, si Sang-hyun ay miyembro siya ng isang third-rate na organisasyon na tinatawag na Scorpion. Dito sa school, siya ang boss ng klase namin. Ikaw bastard, tinatanong kita, hindi ka ba sisigot ng mabilis? Sabi ng hanggal na si Hong Sang-hyun tumingin ang ating bida at, bakit, nagseselos ka ba? Nabigla ang hanggal na si Hong sa sinabi ng ating bida. Ano, selos? Pasiga nito sinabi sa ating bida. Habang ang mga kaklase niya ay mga nakatingin at hindi umiimik na parang kinakabahan ang mga ito. At yun iba ay mga nakanganga at hinihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Tumawa ang hanggal na si Hong. Ito ang dahilan kung bakit ang mga punk na tulad mo ay kailangang babaging araw-araw. Tingin mo ba sa aking ay isang piraso ng shade? Kumot hindi mo ako nakita ng bakasyon. Tumungo ang ating bida at itinaas ang dalawang kamay na parang nang osor pa. Paano ba dapat, yuyuko ba ako sa dakilang kamahalan na kapiraso ng shit? Hindi.
Hindi man lang maabot ang level ng isang piraso ng shade. Bahagyang umiti ang ating bida habang nakatingin ito. Ano? Nagulat sa sinabi ng ating bida, hindi ito makapaniwala na iniinsulto ito at hindi ito natatakot sa kanya. Nasa ganoon ka lang level, baliw ka. Pag-osar pa ng ating bida. Mahina sinabihan ng mga kaibigan ng ating bida. Hey, Kaisan, tigilan mo. Sira ulo ka. Sabi ng isa kaklase, ano bang nangyayari sa'yo, punk ka talaga? Tahimik na tumingin ng matalim ang ating bida sa hanggal at bamulong ito. Oras na para bumawi ako sa ngayon. Mula sa karahasan sa paaralan na ginawa ng bastard na ito kasama ang aking kalunos-lunos na nakaraan. Naglakad at unti-unti lumalapit ang hanggal. Huminto ito sa tapat ng ating bida. Sabihin mo nga ulit yan, galit na nagtitimpi sinabi ng hanggal. Itong bastard na ito ay meron hindi nagustuhan, bulong ng ating bida. Ang sabi ko, sabihin mo ulit. Sabi ng hanggal na handa sumugod na nakangisi pa. Itong punk na ito ay cute, bulong muli ating bida sa kanyang isipan ng bahagya nakangiti. Tumatawa ka, gulat na sinabi ng hanggal na parang nagtataka ito na hindi ito natatakot sa kanya. Ang punk na ito, ang bagay na ginagamit niya karahasan ay ang kapanyarihan. At bigla bumukas ang pinto. Pumasok ang guro at nakita ito na magkaharap ang dalawa. Sumigaw ito, "Hoy! Kayo dalawa, anong ginagawa nyo ha? Dahil sobrang tahimik ng classroom, sana nag-aaral kayong lahat. Pero ano itong dalawa kayo, nagtitigan lang?" "Ah, hindi po teacher, medyo matagal din po kami hindi nagkita, kaya nagkakasiyahan lang po kami." Nabibilang kung paano ang hiyaan, bulong ng ating bida. Naglakas loob siyang maglaro at maging inosente sa harapan ko. Sabi ng hanggal sa ating bida. Tumahimik kayo, punk. Mabilis na, maupo sa inyong mga upuan. Sabi ng kanilang guro. Ah, opo sir, napakamot sa ulo ang ating bida, phew. Salamat sa teacher, kung hindi ay baka nasa labas tayo ng kakahuyan ngayon. Mahina sabi ng kaklase ng ating bida sa kanyang katabi. Hanggat wala pang sinasabi, baka maipasa na lang natin ito. Sagot naman ng isa, at papunta ang hanggal sa kanyang pwesto para maupo, nang mapansin ito ng ating bida. Hey, Hong Sang-hyuni, nagulat na kinakabahan ng mga kaklase niya na nasa likod. Magkita tayo ng tanghalian, sabay kindat ito. Ano, gulat na inis ang hanggal, itong bastard na ito, gusto na talagang mamatay. Sige, pagbibigyan ko ang gusto mo. Bulong ng hanggal. Ngayon class, alright, repeat after me as always. Sabi ng kanilang guro, kung mataas ang SISOT scores mo. At sumunod ang mga estudyante, inulit ang sinabi ng kanilang guro. Nagbago ang mukha ng asawa mo. Ito ay nagsasabi ng mas mataas ang iyong SISOT score, ang mas mahusay na uni pumunta ka, ang mas mahusay na trabaho na nakukuha mo, ang mas mainit na asawa na nakabitin sa iyong braso. Tawanan ang mga estudyante sa sinabi ng kanilang guro. Pero hindi natatawa ang hanggal na si Hong. Break pagkatapos ng first period. Nakatayo ang mga kaklaseng ating bida. Sa paligid nito at ang ating bida ay nakaupo at nakatungo sa desk na parang inaantok. Kaisan, tapos ka na. Sa tingin ko, nagtitipon ang mga bastard na si Sang-hyun ng mga tao-tauhan niya. Yeah, alam ko. Patamad na sagot ng ating bida. Break after the second period. Ganung pa rin ang itsura nila. Ano ba nangyayari sa'yo ngayon? Hindi mo ba iiwasan ang te na yun dahil natatakot ka, iniiwasan mo ito dahil madumi? Sabi ng kaibigan nito. Oo, lilinisin ko ito dahil madumi ito. Patamad uli sagot ng ating bida. Break after the third period. Hawakan muna ang sarili mo, baliw. Nagpinta ba ang punk na ito sa buong bakasyon? Sabi muli ng mga kaklase ng ating bida. Oo, bago sumabog ang bomba. Patamad uli sagot ng ating bida. At ngayon dumating ang tanghalian. Tumunog ang bell. Hindi pa ba tayo kakain? May kumakain ba sa inyo? Paantok na sinabi ng ating bida. Bigla nagsigawan ang mga kaklase nito. Ano, punk ka? Sa tingin mo makakakain tayo ngayon? Dahil sayo, hindi ko akalain, kaya ko pang mamatay, piss punk. Ano ba ang kinain mo para maging matapang ka? Hindi mo ba kilala si Hong Sang-hyun gang? At narinig ko ang mga punks ay nakakatakot at marumi makipaglaban. Jeez, mukhang mamamatay na ako ngayon dahil may napakagaling akong kaibigan, sabi ng isa sa kaibigan ng ating bida.
Tama na, tara na kumain at nang makabalik tayo. Sabi ng ating bida, anong ibig mong sabihin tama na? Baliw, sabi ng kaklase ng ating bida. Sa tingin mo makakain tayo habang ang ating kaibigan ay sasaktang ng lalaking iyon. Jeez, itong mga siraulo baliw, ayos lang, itong mga punks na ito ay ang aking mga kaibigan. Bulong ng ating bida, kick oy, mga dagang bastard. Nagulat ang mga kaibigan ng ating bida, kinabahan, nagsilinggan ang mga ito. Nakita nila ang hanggal na si Hong Sang-hyun nasa pinto at kasama ang mga tropa nito. Hong Sang-hyun, sigaw ng mga kaibigan ng ating bida. Kayo ba ay nagtitipon-tipon para magplano ng mga bagay? Sabi ng isang hanggal. Ngayon ang unang araw ninyo sa pagbalik sa school, sobrang nakakalungkot, kick, sabi pa ng isang hanggal. Grabe ang iingay ng mga basura, sabi ng ating bida. OMG, sabi ng isang kaibigan. Nawala na ba sa sarili ang punk na ito? Sabi ng isang kaibigan. Ano kamo? Kami basura, sigaw ng isa hanggal. Sino na naman ba itong loser na bastos ito? Gusto mo na bang mamatay? Sabi ng isa hanggal, at tumitig ang mga ito sa ating bida, at sinabi, mamatay ka ngayon. Bakit hindi, kayo mga babies, tumahimik na lang at sumunod kayo sa akin. Mga mots. At huwag tayong maingay at sasarado silid-aralan na ito. Sabi ng ating bida, Tae-san, sabi ng kaibigan ng ating bida, na parang gusto pigilan ito sa pagsasalita. Baliw ka talaga, sabi ng isang kaibigan ng ating bida. Sabagay ang kapalaran mo ngayon ay mamamatay. Tatapakan pa kita ng mas mahirap at mas malupit kang bastard ka. Magpahinga ka na, kapag natapos na ang lahat, pizza sa akin. Sabi ng ating bida. Ano? Pasigaw na, sabi ng isang kaibigan ng ating bida. Ano? Sabi ng isa. Magpahinga paano? Baliw, sabi ng mga kaibigan ng ating bida. Phew, sige, mag-upakan na tayo for the first time in my life. Ano ba ang pinagsasabi niya tungkol sa pizza? Kainin mo na lang, nakakatakot na magdugo ang ilong mo, bastard. Sabi ng mga ito nang nakasigaw. Dalhin ang iba pang mga tropa. Sabi ng hanggal na si Sang-hyun. Oo, dalhin mo silang lahat. Dahil ito ay isang magandang araw upang gawin ang paglilinis sa araw ng Tagsibol. Maya-maya ay lumipas ang oras na sandali, nandito na ang mga seniors nating sigaw ng mga hanggal. Sa isang tabi, pinahawak ng ating bida ang kanyang cellphone. Dojo hawakang mo muna ito, at parang may binulong ang ating bida sa kanyang kaibigan. Got it. Pagkabigay ng cellphone, lumingon ang ating bida. Makikita ang ating bida at ang mga kaibigang nito ay napapagitnaan ng mga tropa at seniors na hanggal. Nag-open ng camera ang kaibigan ng ating bida, at nagpicture ito. Kick, mga mahal kong juniors. I'm sorry, hindi kayo makakakain dahil sa walang modo na punk na ito, hindi lahat. Senior, sigaw ng iba pa. Sige, ngayon gabi lahat ng inumin ay sagot ko, at abangan ninyo. At magdadala ako ng magagandang chicks. Sabi ng hanggal na si Hong, thank you. Seniors, mahal ka namin. Sigaw ng mga alagad nito. Nakatingin lang ang ating bida, high schoolers, umiinom at mga chicks. Ang ganda ng simula para sa kanila, at tinawag ng ating bida ang hanggal. Hong Sang-hyun, may gusto akong itanong sayo ng prangkahan. Tatanungin mo ako. Kiki, baliw, sinusubukan mo ba na maging kalmado ang tulad kong isang bagyo? Bakit mo pinahihirapan ang mga katulad ko at mga kaibigan kong mahina? Hindi ba tayo pwedeng maging magkaibigan? At umakto ito na parang nagmamakaawa, kahit sino ang makarinig nito, ito ay tanong ng isang nerd. Sabi ng ating bida, maraming dahilan kung bakit ayaw kong pumasok sa parehong paaralan tulad, at ayoko nang amoy ninyo na kumakain ng kimchi para sa almusal, at lalo ayoko rin marinig ang tunog ng mga gulong na pinapasok mo sa idiot mong utak, Kiki. Sinasabi ko ito kahit nakakadiri makita ang mga pangit ninyo pagmumukha. Sabi pa ng hanggal. Okay, ito ay isang magandang ebidensya. Sabi ng ating bida sa hanggal ng nakangiti, maya-maya ay nagka-worry itong malungkot, pero magkaibigan pa rin tayo. At hindi tama na gumawa ng masama habang pinapanood ang mga ito sa pambubugbog sa iyong mga kaibigan at pagnanakaw ng kanilang pera. Ang iyong ama, ang abogadong si Hong Jang-hyuk, ay isang sikat na miyembro ng konseho ng lungsod. Gaano kaya kahirap para sa kanya kung malaman niya ito? Dapat isipin mo man lang ang iyong ama at huwag mo nang gawin ito.
Sabi ng ating bida sa Hangul. Ano? Ang dad ko. At binigyan diin ng ating bida ang pangalan at profesyon ng kanyang ama. Bigla tumawa ang Hangul at humalaklak pa ito. Nag-aalala ka sa wala, kalimutan mo na baliw ka. Hahaha, ang daddy ko ang nagsabi kailangan mong tapakan ang mga wala, para hindi na sila muling magtaas ng ulo. Nakangisi pa sabi ng Hangul. Tignan mo nga naman ang kasaysayan ng punk na ito. Bulong ng ating bida. Kaya dahil dyan tinanong mo ang mga kaibigan mo pati senior at juniors dahil sa suporta ng daddy mo. Siyempre at anak ako daddy ko at ang chairman at head ng administrative office ng school na ito ay kaibigan ng daddy ko. Basta magtapon ako ng pera solve na sila Kiki. Oh, nahuli na sa sariling bibig hehe, bulong ng ating bida. Dapat ay hayaan mo tong mga ta, wala naman silang ginawang masama. Sabi ng ating bida, ano, marami silang pagkakamali. Paano naglakas ng loob ang bastard na nerdy na ito, na pag-usapan ako sa likod ko. At sasamantalahin ko ang pagkakataong ito para turuan kayong lahat. At sa puntong hindi na sila makakapagsalita pang muli. Kinabahan at mga natakot ang mga kaibigang ng ating bida. Kung ganon ay humihingi ako ng tawad sa kanilang ngalan, ay hayaan mo na sila. At nagbaw ang ating bida. Ano, patawad, baliw na talaga ang lalaking ito. At sino ka para paalisin mo sila, kikisabi ng Hangul. Hindi ba pwedeng bumalik na lang kami sa pagbibigay sayo ng pera? Idiot, nahuli ka na sa camera. Bulong ng ating bida sa kanyang isipan habang kausap ang Hangul. Pera, Kiki, mas magaling. Then kung bibigyan mo ako ng 100,000 won, maari ko na silang patawarin. Nakangisi sabi ng Hangul. Ito ay pera na kinita ng aking mga magulang sa pamamagitan ng mga luha at pawis ng dugo para sa aking mga bayarin sa transportasyon. At ang aking isang buwan na allowance. At dumukot ng pera ang ating bida at inilabas ito. Hihingi uli ako ng tawad sa iyo, hayaan mo na lang sila. At iniaabot ng ating bida ang hawak na pera sa Hangul. Oh, ang bastard na ito, may pera siya, mayroon siyang higit sa karaniwan. Kiki, sabi ng Hangul. Ngayon ay hayaan mo na sila. At umarte, malungkot na sabi ng ating bida. Ngumisi lang Hangul, at biglang sinampal ng malakas ang ating bida. Ang bastard na ito. Ouch, nataman ako ng husto, alam kong mangyayari ito pero kailangan ko pa rin magtimpi. Mula noon pa kailangan kong kumilos ng tama. Tumabingi ang mukha ng ating bida sa sampal ng Hangul, nagulat ang mga kaibigan ng ating bida, napasigaw ito. Ha, Taesan, napaluhod at nakatungo ang ating bida na nagpupunas ng dugo sa bibig, at itinaas ang ulo at tumingin ito sa pinabigyan niya ng cellphone kanina habang ito ay nagpupunas ng dugo sa bibig, napatitig ang isang kaibigan ng ating bida at naintindihan nito ang ibig ipahiwatig ng ating bida sa kanya. At maya-maya ay kumilos ito at inilabas ang cellphone at pinicture niya nito ang ating bida habang nagpupunas ng dugo sa bibig. Ngayon ay oras na para magsimula ng maglinis. Tumayo ito at tinawag ang mga Hangul. Hey, Hong Sang-hyun, napahinto ang mga Hangul sa tawag ng ating bida. Saan ka pupunta? Kung iiwan mo lang ako basta. Ito ay nakakadismaya. Habang nag-stretch ng leeg ang ating bida. Gulat ang mga kaibigan ng ating bida at gusto itong awatin, kinakabahan ito para sa kanilang kaibigan. Ano? Sabi ng Hangul nang lumingon ito, hindi nito nagustuhan ang pang-iinsulto ng ating bida sa kanya. Hindi pa tayo tapos ha. Sabi ng ating bida habang nag-stretch ito ng leeg. Ano, bastard ka, sabihin mo ulit yan. Sabi ng Hangul, loser ka bastard. At kung nakita ka ng iyong mga ninuno ngayon, ay gagapang silang palabas ng kanilang mga libingan. Sabi muli ating bida, kinabahan na ang mga kaibigan nito. Aba, tarantado ka, Hoy Taesan, alam mo ba na lumalagpas ka na sa linya, tama? Pasigaw na sabi na Hangul, well, kasalanan nila ang pagkakaroon sa mundo ng masamang basura salita ng kanilang inapo. Nakangiti sabi ng ating bida, na parang nang osar pa. Ikaw fucker ka, gusto mo nang mamatay. Sabi ng tropa ng Hangul. Uyun Nim, dapat tahiin ang fucking bunganga nito, sabi ng isang Hangul. Ang ibig mong sabihin tatahiin? Galit na sabi ng Hangul na si Hong. At sumenyas ito ng sugulin ang ating bida. Agad na tumalima ang mga Hangul, pupunitin ko ang bibig niya at paghiwalayin. Pasigaw na sabi ng mga Hangul, oo, patayin siya, at agad sinugod ang ating bida.
Agad naman nag-wave ang dalawang kamay nito sa hangin na parang yoga at isa sa naunang sumugod ay tumilapon ito at duguan sa di kalayuan. Napatigil ang mga hanggal, na nagtataka ano ba iyon, bastard? Sabi ng isa nagtataka naman ang hanggal na si Hong, baksak ang lalaki sa sahig. Napatigil sa pagsugod ang iba dahil sa pagtilapon ng isang hanggal. Ang iba ay may hawak pang bat. Ano, gulat nito na hindi makapaniwala. Habang ang ating bida, ay nakahanda sa susugod pa. Ngumiti ang ating bida at napapikit pa ito. Oh, sorry hindi ko na-control ang paggamit ko ng kapangyarihan, bulong ng ating bida sa sarili. Gulat at napanganga naman ng mga kaibigan ng ating bida. Hey ano bang ginagawa ninyo? Sabay-sabay siyang salakayin. Utos ng hanggal na si Hong. Oo naiintindihan namin, sagot ng mga hanggal na alanganin kung tutuloy pa sila o hindi. Isang perpektong pagtanggol sa aking sarili at hindi ako tanga, bulong ng ating bida. Punaten ang lalaking iyan, paghiwalayin nyo siya, sirain nyo, mga senior bullshit na yan tadyakan ninyo kung kinakailangan. Sabi ng hanggal na si Hong. Tignan nating bulong ng ating bida. At nang susuntukan na ang ating bida sa dibdib, ay mabilis na umilag ito at nahawakan ng ating bida ang braso nito, hinawakan ito paitaas ng ating bida, at hinawakan ito ng madiin at inihagis ito ng ating bida, at sa bawat sugod ng mga ito ay agad tumitilapon ang iba, at ang iba naman ay nasapak ng ating bida. Huwag kayo matakot o maguluhan, sige, atakehin nyo pa siya. Sigaw ng hanggal na Hong, kahit nagtataka na ito. At sumugod pa ang mga iba na may dalang mga kahoy ngunit patuloy lumaban ang ating bida suntok doon suntok dito. Sapak, tulak, tadyak. Hindi makapaniwala ang hanggal na si Hong at ang tropa nito. Habang pinaninod ang mga tinamaan at paglaban ating bida, hinawakan ng ating bida ang ulo ng kalaban. Hindi pwedeng mangyari ito, lumaban din kayo sa kanila. Sigaw ni Hong sa kanyang tropa, okay. Sagot ng mga ito, at sabay-sabay itong sumugod sa ating bida, ngunit bigo ito mapatamba ang ating bida. Sinapak ang ating bida ng lalaking nakamask. Pero bumulagta lang ito, dumampot ang isang hanggal ng baseball bat. Patayin siya, pasigaw na sinabi ng hanggal. Hiya sigaw ng ating bida na napatingin ang hanggal. Ang lalaking ito, siya ba talaga ang loser na si Jiang Taesan? Habang pinagsisipa ng ating bida ang mga sumugod sa kanya at pinagsisipa ang mga bat na hawak ng mga hanggal at nagkadurog-durog. At binali ang isang baseball bat na nahawakan nito, naputol ito ng patulis. Ikaw bastard ka, nagdala ka ng mga ganitong mapanganib na sandata. Sabi ng ating bida, napatingin naman ang kaibigan ng ating bida. Habang nakatayo ang ating bida nakatingin ito bago ito nagsalita. Habang ang ibang hanggal ay mga nakabulagtas sa paligid nito, at nakatayo naman ang mga natitira sa tabi. Anong tinitingin-tingin nyo, mga bastards, lumuhod kayo? Sabi ng ating bida. Agad naman sumunod ang mga hanggal, lumuhod ito at ipinataas pa ang mga kamay. Pinagpawisan naman ang hanggal na si Hong. Napansin ito ng ating bida at tinawag ito. Hey Hong Sang-hyun, lumuhod ka rin. Tama ba? Sabi ng ating bida nang nakangiti. Nagulat naman ang hanggal at pinagpawisan ito. Jiang Taesan, bastard ka talaga. Sa tingin mo ba magiging ligtas kapag katapos nito? Kabadong sabi ng hanggal. Siya lang ang yun nagtulak sa akin sa ibabaw, Jiang Taesan. Bulong ng hanggal. Dahan-dahan humakbang ang ating bida patungol sa hanggal na si Hong. Anong gusto mo, bastard, huwag kang lalapit. Kabadong sabi ng hanggal sa ating bida. At bigla sinampal ng ating bida ang hanggal. Biu, ikaw, pagalit na sinabi ng hanggal habang hawak ang parte ng mukha, bakit? Parang nakakatakot siya, bulong na sabi ng hanggal. Tumawa ang ating bida at, huwag mo akong sabihan ng 2 beses. Palalalain mo lang ang lahat. Hehe, makinig ka sa mga linya na kinagiliwan mo noon. Sabi pa ng ating bida. Sa tingin mo tatayo lang ang aking ama sa ginawang mong ito. Hindi kita mapapatawad. Tumutulo ang luha, sabi ng hanggal. Napansin ito ng ating bida. Marahil ay natatakot na ito. Bulong ng ating bida. Nagsasalita ka pa rin ng mga kalokohan sa iba't ibang paraan, fucking asshole. Kainin mo ito, at sumenyas ang daliri nito, nang nakatawa. Promise ang sarap sa pakiramdam. Sabi pa ng ating bida. Bigla nagalit ang hanggal na si Hong, sumigaw ito. Bastard ka,
Sa tingin mo natatakot ako sayo. Galit na sinabi ito ng Hangul at bigla sumugod ito at susuntukan ang ating bida. Papatayin kita. At tumulim ang mata ng ating bida at sumugod din ito. At sinalo ng kamao ng ating bida ang pasugod ng kamao ng Hangul. Ang sakit. At parang mga bato nag-umpugan ng mga kamao nito tumagos ang lakas ng kamao ng ating bida sa Hangul at nabali ang kanya mga buto sa daliri, bigla sumigaw ang Hangul sa sakit ng naramdaman nito. Putol ang mga daliri nito sa kanang kamay at umiyak ito sa sakit. At hindi alam kung saan ito lilingon sa sakit. Ang kamay ko, ikaw bastard ka, papatayin kita, kasama ang buong pamilya mo. Hindi ko kayang iwanan ka ng ganito. Kailangan mo pa ng mas maraming suntok, sipa at tadyak. Sabi ng ating bida, isang sikat na linya mula sa pelikula na muling pinalabas sa hinaharap ng digmaan laban sa krimen. Ano? Sabi ng Hangul, at umalangaw ang boses ng Hangul. Pinagsusuntok ito ng ating bida, habang nakatingin ang mga kaibigan nito. At gulat na gulat pero hindi ito mga nagsisikibo. Lumipas ang oras, makikita ang Hangul na si Hong ay wala ng malay at duguan ito. Natinakpang ng school uniform. Sayang natapos na lang ng ganito diba? Kung gayon, dahan-dahan ba natin ihahabi sa abogado si Hong? Bulong ng ating bida habang nakatingin sa walang malay na Hangul. At maya-maya ay tinawag ang kanyang kaklase. Dojo Ong, ibigay mo sa aking ang cellphone. Sabi ng ating bida. Okay, sagot naman ng kaklase ng ating bida. Pagkatapos ibigay ang cellphone, ay nag-dial ito, matapos ay tinawagan ito ng ating bida. 112. Ba ito, may matinding away sa paaralan na nagaganap dito. At ang lokasyon ay ang bundok sa likod ng Jiangju High School. 20 katao at kasama po ako sa sinaktan nila. Please pakibilisan po at isama nyo ang 119. At dinagdagan ko ang gasolina sa apoy, matalinghaga sinabi ng ating bida. Lumipas ng mga oras sa isang hospital, maririnig ang mga daing ng mga estudyante. Hindi ko may galaw ang kamay ko. Ang mga paa ko. Mga student, saan pa ang masakit? Ang sakit ng ulo ko. Ang dibdib ko. Nurse, paki-check mo ang blood pressure ng mga estudyante ito. Samantala sa VIP ICU, ang transposition ay tatagal hanggang 16 na linggo. Ang buto at kasukuswa ng kanang daliri ay nahahati at nagkadurog-durog. Sabi ng isang lalaki, tapos na ang operasyon pero, para na siya nasa impyerno magpakailanman, mabubuhay na siya ng imbalido. Sabi naman ng isang lalaki, ang bastos na iyon, nasaan na ang lalaking iyon? Pigil ang galit nito. Sorry, sagot ng isang lalaki. Nasaan na ba iyon halimaw na gumawa ng ganito sa anak ko? Hulihin at ikulong mo siya, sabi ng abogado ama ng Hangul. Si Park Kyung-wi ay kumikilos na pero, nasugatan din ang estudyante iyon. At kasalukuyang ginagamot siya sa emergency room ngayon. Sabi ng lalaki investigador, estudyante, pag naging estudyante ang halimaw na iyon. Sabi ng abogado, so ano, sinasabi mo bang mahirap manghuli ng estudyante? Ang aking pinakamamahal na anak ay kailangan mabuhay ng may kapansanan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pasiga na sabi ng abogado sa kausap. Hindi po yun ganun. Sorry po, Senator, sabi ng lalaki. Tawagan mo si Superintendent. Sabihin mo kailangan ko sila makausap. Opo, sir, sagot ng lalaki. At pupunitin ko sila mga bastard hanggang magkapira-piraso at pati na rin ang kanyang buong pamilya. Hello guys, kung nagustuhan nyo ang video ito, huwag nyo po kalimutan mag-subscribe, pindutin nyo na rin ang notification bell, para lagi kayo update pag may bago akong upload. Like and share nyo na din. Maraming salamat po.